Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito pong West Philippine Sea. Balik West Philippine Sea po tayo, even though na wala pong nanonood ng ating video, maski na si Ilora na lang dyan ang nanonood o yung mga taga Palawan. Shout out po sa inyo. Okay lang yan, basta magkaroon po tayo ng content sa West Philippine Sea. Ipangalandakan natin ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea at sabihin natin atin ito. Ito po. Pero bago tayo magpatuloy, ako po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga team replay ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo. Doon po sa nagsishare ng kanilang mga blessings. Maraming salamat po. At salamat din po sa tumutulong sa atin sa pagmo-moderate ng ating chat box tuwing meron tayong video premiere, Maraming salamat po sa inyo. Okay? Mga kababayan, ito na, After na doon po sa ginawang panghaharas, paninira, pagbunggo, pagharang, at pangbubuli ng China doon sa ating Coast Guard at sa isa nating test RORI mission ng Unaiza May 4, na kung saan 4 na Philippine Navy po ang nasugatan dahil sila po ay winaterkano ng dalawang walang hiyang gulayat na Chekwa sa kanilang sasakyan. Basag po yung windshield nung Unaiza May 4. So eto na po, may mga reaction po ang ating mga mambabatas, ang mga ilang bansa, nagbigay-bigay po sila ng saloobin at ano po ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Actually po, ang dami pong nagpasa sa akin ng mga article, iba-iba rin po. Pero sa sobrang dami, chap-chapin muna natin, Maski na patuloy tayong ng West Philippine Sea, maski na walang views, okay lang po yan. Basta, mahalaga, magkaroon tayo ng content dyan sa West Philippine Sea. Okay? So, unahin natin yung balita dito sa politiko. Sabi po ng dalawang senator na ito, bully Grace Poe, Jinggoy Estrada, Islam China over unlawful, dangerous actions versus Ayungin resupply mission. Yung dalawa po nating senator, We denounce the latest unlawful and dangerous actions by the Chinese Coast Guard that led to the collision with the Philippine vessel and the latter's damage, sabi po ni Grace Poe. Likewise, Senator Jinggoy Estrada urged China to stop harassing Filipino vessels en route to the supply mission to Ayungin in the West Philippine Sea. Makailang beses na nangyari ang mga ganitong banggaan sa karagatan na kinakasangkutan ng barko ng PCG at ng Chinese Coast Guard kasamang ilang Chinese militia vessels. Malinaw ang mga pangbubullying tactics nila sa ating mga sasakyang pandagat at sa mga pagkakataong ito. Kailanman na hindi tayo naging banta sa kanilang seguridad. Ayan po, Buti naman yan. We stand firm that resupply missions voyaging along Philippine territory are legal and must be distracted by intruders. Correct. Correct po yan kasi pikon na ang mga Chekwa. Hindi kasi sila makaporma sa atin. Kumbaga, ang mga pesting Pinoy na ito sa lahat ng ginawa naming mga pangbubuli, sige pa rin, sige. Tuloy nyo lang ang pangbubuli nyo. Darating din ang panahon. Kakatigan din kami ng Diyos na may kapal. Yun na lang po magagawa ko, manalangin tayo na sana. Ay, lamunin na sila ng dagat. Hindi ako maaawa sa mga yan. Sasabi ko sa inyo mga kababayan, tatawanan ko pa sila ng ganito. Ha, 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 ha. Sabi ni Estrada, Estrada also criticized the Chinese Coast Guard for taking actions that endanger the lives of Filipinos. Ito nga problema mga kababayan. Ilang pang mga Pilipino ang masusugatan. Ilang pang mga Pilipinong mga mangingisda ang makakadama ng panghaharas, pananakit nitong mga Chinese. O di kaya, ilang mga kababayan nating Pilipino ang magbubuwis ng buhay dahil sa pangbubuli, panghaharas ng mga Chekwa na ito. Di po ba? As a nation, we remain committed to safeguarding our territorial integrity and protecting the rights of our seafarers.
We call on the international community to closely monitor regional developments and support efforts to maintain a rule-based order. O, ayan. Yan po ang sabi nila. Sige, go, go, go. Ako, suportahan ko kayo dyan. No? Basta wala lang kayong interest na magpasikat tulad nitong isan to. No? Tingnan nyo sa GMA News Online. Tolentino! Uy! Re-electionist. Pro Duterte po yan. China has no right to veto proposed PH Maritime Zone Law. O, ayan daw po. Kasi nag-ano sila ng bill para sa maritime zone natin, no? So, binobokya niya ba ang China dito? Wala pong karapatan ang China na ibito ang Philippine Maritime Zone Law na kapapasa lang ng Senado. Ayan. Karapatan po nating bumalangkas ng batas ng ayon sa international law at sa arbitral ruling. Yung kanila, walang angkla sa batas international. Ito pong atin ay nakasalig sa international law. Siyempre, magpapasikat siya. Kailangan niyang maantig ang mga puso ng mga maka-West Philippine Sea na kung sakasakali kung tatakbo siya sa uling senador. May isang Tolentino na kumalaban sa China. Uwe! Hindi ko na po babasahin yung mga sinabi niya pa. Pero sabi niya lang, walang karapatan ang China na magbito sa proposed PH Maritime Zone Law. Okay. Eto pa. Senator recall PH envoy to Beijing to show disgust over sea attacks. Ayun po yung ulat sa ABS-CBN News. Ang ganda nito. Although this is the prerogative of the executive department, perhaps it's about time that we recall temporarily the Philippine ambassador to Beijing to really show our utmost disgust to what just happened wherein injuries were recorded. Ay na naman si Tolentino. It is timely because of our ambassador to Beijing is in the Philippines right now. We can just let him stay for several weeks to iron out all of this. Grabe, ano? Tolentino ang bumabangka dito, Senator pala. O, senator si Tolentino. Ala. Baka naman talagang may ano siya, personal interest. Sabi ko sa inyo, re-electionist yan. Sabi nga ni Panelo kay Amy, re-electionist yan si Amy. Lahat ng issue, sasalihan yan. Si Tolentino, re-electionist rin ba? O di lahat ng issue, sasalihan niya. Kaya nga 'di ba nag-quit nga yan ng sa Blue Ribbon Committee para sabi niya kasi kailangan ng mangampanya. Aroy. Ito po mga kababayan, Ito. Balita ng Manila Times. ASEAN, Australia decry actions that endangered peace. Ayun, nabalitaan po nila yung nangyari. Ito sabi nila, the festering dispute poses one of the region's most vexing security challenges, looming large during a 3-day summit between Australia and the 10-nation ASEAN bloc. Nabalitaan po nila. We encourage all countries to avoid any unilateral actions that endanger peace, security, and stability in the region. Read a joint declaration hammered out between ASEAN members and Australia. We recognize the benefits of having the South China Sea as a sea of peace, stability, and prosperity. Ayan, tama naman, di ba, mga kababayan? So, nagbigay ng pahayag, matinding pahayag, itong ASEAN countries and Australia. Next, eto naman sila. France, Netherlands, Germany express concerns over China's provocative act in South China Sea. Tatlong bansa po yan. Puro po na sa Europe. Eto, sabi nila. The statement follows an incident wherein China Coast Guard ships fired water cannon. French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle, emphasized the importance of upholding international law and resolving disputes through dialogue. We call for respect for UNCLOS, for freedom of navigation, and resolutely oppose any threat or use of force contrary to international law, ay nang sabi ni Fontanelle. Ito pa, Dutch Ambassador to the Philippines, Marielle Geritz,
reiterated the significance of abiding by international law. Therefore, di ba? Puro international law. You have to abide. Ano yung meron sa international law? Meron tayong 2016 arbitral ruling. Particularly, UNCLOS and the 2016 arbitral award. Ambassador Gretz emphasized the need for all parties to exercise restraint and engage in peaceful dialogue to resolve disputes in the region. That's what we are doing right now, Miss Ambassador. But this freaking Chekwa, no? German Ambassador Dr. Andreas, ay, ang hirap basahin. Basta German Ambassador na lang po. I'm sorry, Mr. German Ambassador, I don't wanna mispronounce your last name. I don't wanna be rude, no? So I'm just gonna call you Mr. German Ambassador. Echoed the sentiments expressed by his French and Dutch counterparts, emphasizing the importance of adherence to international law and the peaceful resolution of conflicts in the West Philippine Sea. Correct. France, the Netherlands, and Germany stand united in their commitment to upholding the principles of international law and ensuring peace and stability in the South China Sea. So therefore, saan kakatig yan? Palagay ninyo. Saan kakatig? Di siyempre sa atin, meron tayong pinangahawakang 2016 arbitral ruling galing sa international law and China doesn't respect that. O ngayon, anong sabi ng ating gobyerno? ABS-CBN. Maiksi lang po to. Philippines to continue resupply missions despite lack of supply boats. Nauubusan na tayo, sira-sira na. Yung unay sa May 1, nasira. Unay sa May 2, sira. Unay sa May 3, sira. Unay sa May 4, basag ang windshield. Unay sa May 5, wala pa po. Ito na po. Philippines to continue resupply missions despite lack of supply boats. We have other options naman na pinag-aaralan natin. Ayun po yung sabi ni Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Some of the options include managing the load on the remaining supply boats without sacrificing the transport of needed supplies to station troops on board the BRP Sierra Madre. Kasi ang gusto ng mga China, piko na sila eh. Hindi daw tayo tumutupad sa kasunduan na tatanggalin yung BRP Sierra Madre. Yan sa Ayungin. Sino nagsabi sa inyo? Hindi nyo nga mapangalanan kung sino yan eh. Kung sino yung nagsabi sa inyo na tatanggalin niya yung kasunduan, di ba? Wala. Nasabi daw nila si Erap. Sabi ni Erap, wala. Siya nga ang naglagay dyan, bakit niya tatanggalin? Kung hindi nga siya napatanggal dyan, mga kababayan, baka lahat ng isla natin dyan sa West Philippine Sea, nilagyan ng barko ni Erap. Gago eh. Pinatanggal siya eh. Gago sila eh. Yung pala si Erap talagang may pagmamahal sa bayan. Diba? Talagang atin itong West Philippine Sea, yan ang sabi ni Erap. Sabi ng kanyang Defense Minister, si Orlando Mercado, kung hindi lang siya napaalis, di sa atin wala tayong problema dyan. Diba? Inchik ang mamumblema. Kaso, mukhang ginurgor ng China eh. Yung gobyerno eh. No? Napalautan. Talagang pinatanggal siya eh. Diba? Ito pa sabi ni Carlos, hindi sila mauubusan ng pagkain, ng fuel, ng tubig. Kung ano man ang pangailangan nila, hindi mangyayari yon. Yan ang sinisiguro natin. Correct. Good. Good job. Hindi tayo mauubusan ng resupply boats. May pamamaraan. Pwede pong mag-airdrop. Kung kaya, magpatulong sa ating mga kakamping US. Sige, habulin nyo kami ng J-20 nyo o Shenandoah River ninyo. Putukan nyo kami. Di ba? Magko-continue po ang resupply mission natin despite nakulang na tayo sa supply boats. Marami pong paraan. Ika nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, marami dahilan. Dito ang nakikita ko, gusto talaga, kaya may pamamaraan. Ayan. Di po ba? Kailangan nating suportahan yung mga nandyan sa BRP Sierra Madre. We have to defend that Ayungin show. Bakit ko nasabing we have to defend it? Ayan, sabi ni Pangulong Marcos sa Politico. Marcos vows to defend PH territorial rights under international law. Correct! Ayan ang Pangulo natin, hindi tulad ni Tamilmel, walang masabi. It is thus my government's position that we will not yield an inch of our sovereignty territory as we are committed to defending our rights within the parameters recognized by international law. Correct. It therefore behooves the Philippines, ASEAN and Australia, and all like-minded states to exercise the boldness and sense of responsibility
to remain committed to the peaceful resolution of dispute and to maintain respect for the rules-based international order and multilateralism, especially in the face of deliberate efforts by others to denigrate, deny, and even violate international law. Ay, antindi ng speech ng Pangulo ko. No? Si Ninong. Nong, sige. O nga pala mga kababayan, no? Merong isang bugok dyan, no? Na nag-comment sa ating video, yung pinakita ko yung PBBM Good News, yung nagdala siya ng $1.53 billion na mamumuhunan sa bansa. Sinabi ba naman sa isang comment, doon sa comment niya na, tignan natin sa mapupunta yung ninong mo? Ikayo, ano sa palagay niyo yung sinabi niyang ganun? Kunwari, kinokongratulate niya ang ninong ko bilang sinabi, tignan natin sa mapupunta yung ninong mo. Mukhang may balak ka bang gawin sa ninong ko? Ano? No? Ako, duda ako. Tingnan nyo yung isang comment dyan, mga kababayan, dun sa video na yun, yung PBBM Good News, yung nagdala ng $153 billion, di ba? Pakita nyo yun. Kayo po, i-analyze ninyo. No? Ayan po, sabi ng presidente, talagang didepensahan niya. No square inch. Wala. Talagang paulit-ulit po. Now, ito na po huli. Sabi ko sa inyo, maiksi lang ito para hindi po kayo mabore. No? ABS-CBN ulit. Marcos, PH will not invoke defense treaty with US despite Press C tensions. So, yan. Nakikita ng Pangulo na hindi pa kinakailangang i-invoke ang Mutual Defense Treaty. Ito po sabi niya, the Philippines will not invoke its Mutual Defense Treaty with the United States even after China's use of water cannons in the West Philippine Sea injured 4 Filipinos and damaged a resupply vessel. Ayun po ang sabi ni Presidente. The Mutual Defense Treaty obligates both Manila and Washington to help each other in case of external aggression. Marcos gave the statement when asked if he viewed the latest escalation in the West Philippine Sea as an attack to the Philippines. I do not think that it is time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm discontinuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen. Kaya, I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Yan, tama naman. Sensible pa rin po ang Pangulo. No? Wag muna. Naku, delikado pag na-invoke ang Mutual Defense Treaty. Ano gusto nyo? Gera na kaagad? O baka magsusutin na si Padilla sa si Bato? Di po ba? Wag naman. Maging ano pa rin tayo. Mahinahon. Even though nagalit na tayo, pikon na rin po ako. Hindi ang gawin natin, ha? Kayo dyan, Coast Guard, ikaw dyan, Bautista, kausapin mo si Pangulo na lagyan na ng water cannon yung mga Coast Guard ship natin. Ha? Para makabawi rin tayo. Di ba? Ang ano ko po, pagkakalam ko, wala pong water cannon yan, tinanggal eh. Bakit nyo tatanggalin? Di ba? Lagyan nyo. Para at least, tubig sa tubig na lang, oh, di ba? Ganun lang, walang balang lalabas. Basta tubig sa tubig. Oh, ganon. Di ba? Ngayon, hindi ko lang po makita yung article, mga kababayan, nakabasa po ako. I don't know kung sa Inquirer. Si Associate Justice X, ha, yung X, si Antonio Carpio, yung Dilaw. Kasi mayroon po nagsasabi na pwede daw pong dalhin po ba yan sa arbitral ruling, sa UNCLOS. Ang sabi kasi ni Carpio sa kanyang opinion, no? Nabasa ko po, hindi ko makita yung article. Hindi ko na-save. Hindi daw pwedeng iakyat yan sa arbitral ruling, sa UNCLOS. Kasi binubyo po yan as military. Kasi po, akin po opinion to, hindi na po kay ex-Justice Antonio Carpio. Kasi yung Coast Guard, parte po ng PLA. People's Liberation Army ng China. Kaya mabubyo yan as military. Hindi pwede. Kasi yung sa UNCLOS yata, pera po ang military. Even though yung Coast Guard natin ay civilian. O di kaya yung Onaiza May 1, it's military. Wala, hindi po daw po saklaw yan ng UNCLOS o yung sa Dahig. Kaya hindi po tatanggapin yan. Yung magpapile tayo ng protest, hindi po daw tatanggapin yan ng UNCLOS. Kasi they view that as a military action. Ayun po yung sabi ni Antonio Carpio. Hindi ko lang po nakita yung article, hindi ko na-save, naaasar nga ako. So yan lang po, no, mga kababayan, no? Hindi pwede pang i-invoke ang MDT. Wag naman po sana hanggat walang pumuputok. So, kung sino unang magpaputok diyan, no, yan na po 'yun, no? At sabi ng Pangulo, dialogue pa rin.
no? At kanya pa rin poprotektahan yan no matter what it costs. No? Hanggang sa wala na talagang magawa, wala nang ibang paraan, nandyan na, nagkaputukan na, di ma-invoke ng MDT. No? At ang sabi po rin ng ng ating AFP, tuloy ang Rory mission despite we're lacking resupply boats. Tulad ng sabi ko sa inyo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pero ang AFP, gusto nila, gagawin nila, hahanap sila ng paraan dyan. Kailangan nating depensahan yung Ayungin Shoal. Kasi once na mawala ang BRP Sierra Madre, that's it. Nandiyan kaagad ang China. Kasi nandiyan sila eh. Para po silang mga linta dyan. No? Umalis ka dyan, boom! Andyan na ako. Parang mga kabuti yan eh. Nagpa-pop up. At yung pong mga posisyon ng mga ibang bansa tulad ng Germany, Netherlands, ano pa ba yung isa? Nakalimutan. France at ASEAN members and Australia, they denounce the action. Sabi nila, puro dapat mag-abide tayo sa international law. Ayun naman talaga eh. Diba? Kasi nandun kayo. Member kayo doon. Ba't di ka mag-abide dyan? Huwag kang mapikon. Di po ba? Bakit kasi gusto nyong kunin yung aming exclusive economic zone na 200 nautical miles? Kasi the richness of those resources in our area ay napakaganda. Sa kanila kasi, wala eh. Mga balahura sila. Kaya nga ulitin ko, tinawag tayong Pearl of the Orient. Napakayaman natin. Napakahalagang perlas natin. Napakamahal na perlas ang bansang Pilipinas. Because of the richness, the vastness of the minerals, the resources in and out of our country. Yun nga lang, ang nakikinabang ay mga iilang mga ganid. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.